sumakay sa Move It, nagmamadali sa biyahe. Ang driver na masipag, naghahanap buhay sa kalye. Ay! Pamilya ang iniisip habang hawak ang manibela. Hindi alam na ang pasahero, utak ay iba ang timpla. Isang adik na sabog, walang takot, walang malay. Pinatay ang inosente, kinuha ang kanyang buhay. Ganito na ba ngayon sa ating sariling bayan? Ang mabait na nagtatrabaho sa sementeryo, ang hantungan. Hindi na ligtas ang Pinas, nasaan ang hustisya? Ang mga kriminal gumagala, walang kaba. Kaya sigaw ng bayan, yes to death penalty na. Ibalik ang war on drugs, ubusin ang salot sa kalsada. DJ Onyok sa pag-record, galit ang isinisigaw. Katarungan para sa driver na buhay ang ninakaw. Umiiyak ang pamilya, nawalan ng haligi. Ang pumatay na durugis, tanging ngiti-ngiti sa tabi. Sasabihing human rights kapag sila ang hinuli, pero ang pinatay nilang biktima hindi na mababawi. Hustisya ay mabagal, mukhang baliktad ang mundo. Kinakali nga ang tuso, pinababayaan ang tao. Kailangan ng kamay na bakal, kailangan ng tapos na usapan, upang ang bawat driver at commuter ay may kaligtasan. Hindi na ligtas ang Pinas, nasaan ang hustisya? Ang mga kriminal gumagala, walang kaba. Kaya sigaw ng bayan, yes to death penalty na. Ibalik ang war on drugs, ubusin ang salot sa kalsada. Ay! DJ Onyok sa pag-record, galit ang isinisigaw. Katarungan para sa driver na buhay ang ninakaw. Hampas ng batas, dapat ay walang kinikilingan. Bitayin ang dapat bitayin para matakot ang sinuman. Kung walang war on drugs, balik ang sindikato sa dilimang. Mga adik sa sula, muling maghahasik ng lagim. Move it driver, hindi ka namin malilimutan. Ang dugong tumanak sa kalye ay may pananagutan. Bukas na naman ng telebisyon, magsisimula ang palabas. May bagong star witness na dala, akala mo ay may batas. May hawak na dokumento, may panunumpa pa sa harap ng bayan. Pero pagdating sa krusyal na tanong, biglang nawalan ng alam. Hindi ko po maalala, hindi ko po tiyak ang pangalan. Ang matinding revelasyon na uwi sa malaking hulaan.
of legislation? Ba talaga o in aid of teleserye? Ang seryosong usapin ng bayan, ginagawa ninyong komedya gabi-gabi. Tapos na naman ang session, mag-uuwian na ang lahat. Ang witness na palpak, protektado pa rin at may sapat na lunas. Ang sopoena na may mali, papalitan lang ng bago bukas. Pero ang perang nilustay sa drama, hindi na muling magwawakas. Ilang hearing pa ba ang kailangang dumaan at masunog bago ma-realize na ang bayan ay matagal nang nakalubog? O Senado, Senado, ano na naman itong nakalatag? Ang subwena ninyo sa testigo, may typo pa na nakahayag. Subwena ang nakasulat, nagkamali pa sa simpleng letra. At ganito ba ang kalidad ng opisina na gumagasta ng pera? Palpak mga ang witness na pilit ninyo itinatampok. Pati official na papel ninyo mukhang minadali sa sulok. Typo sa supoena, palpak na testigo, sarsuela sa bulwagan ng mga sikat na tao. Ang buwis ng bayan ginawang pondo sa dulaan. Senado, kailan kayo magiging seryoso sa katotohanan? Ay! Hey! Hey! Umiikot ang aircon, bukas ang mga ilaw. Sa malaking bulwagan, may bagong issue na naman ang inibabaw. Pila-pila ang kamera, handa na ang mikropono. Magsisimula na naman ang sarswela ng mga Ginoo. Haharapin ang testigo, sisigawan ang humaharap. Ngunit sa dulo ng araw, wala namang nahanap. Ang budget ng bansa, unti-unting natutunaw sa walang katapusang daldalan. Katarungan ay nakaw. O Senado, Senado, kailan ba matatapos ito? Pera ng bayan, nilulustay sa bawat pagupo. Mas malaki pa ang gastos sa pabalik-balik na hearing ninyo kaysa sa controversial na milyong confidential funds ni Sara Duterte sa palasyo. Puro grandstanding, puro lang naman forma, habang ang sikmura ng mahihirap walang laman at karga. Isang araw na sesyon, milyon-milyon ang katumbas. Resource person na inimbitahan pa ulit-ulit ang landas. May merienda, may allowance, may live stream sa internet, ang kinalabasan ng batas. Palagi na delay, laging sabit, mas malaki ba ang tinalo ng budget sa investigasyon kaysa sa pondong itinago na walang resibo noong nagdaang taon? Pareho lang naman kaming dinadaya sa totoong buhay. Ang pondo ng mamamayan sa bulsa ninyo sumasayaw ng patay. O Senado, Senado, kailan ba matatapos ito? Pera ng bayan, nilulustay
legislation ng bawat tanong. Pero bakit mukhang aid of election? para sa susunod na taon ng tax ng manggagawa, bawas agad sa sweldo kada buwan. Para lang ba tuskusan ang inyong bangayan na drama sa harapan? Mas malaki ang nakalaang pondo sa inyong mga komite kaysa sa ayuda para sa magsasaka, tsuber at mangingisda gabi-gabi. Tapos na ang live, patay na ang mga ilaw sa silid. Duwi ang mga senador sa air-conditioned nilang mga paligid. Ang report na ginawa, itatambak lang sa isang tabi. Walang nakulong, walang nagbago, walang napawi na pighati. Ang confidential funds na pinagawayan noon ay barya na lang pala. Sa bilyong pisong inyong nilamon sa maghapon. O Senado, Senado, kailan ba matatapos ito? Pera ng bayan nilulustay sa bawat pagupo. Mas malaki pa ang gastos sa pabalik-balik na hearing ninyo kaysa sa controversial na milyong confidential funds ni Sara Duterte sa palasyo. Puro grand standing, puro lang naman forma, habang sikmura ng mahihirap. Walang laman at karga. Gising Pilipinas, wag nang magpaloko sa palabas. Ang buwis natin ay ginagawang kapital sa kanilang lakas. Senado, hearing dito, hearing doon. Saan napunta ang pera ng bayan? Nawala sa hangin kasabay ng panahon. Bukas ang TV, bukas ang radyo, puro mukha nyo ang nakikita. Araw-araw na lang ang bangayan, walang katapusang banyera. Puro na lang Sara, puro na lang confidential funds ang usapan. Habang sa labas ng inyong aircon, dugo ang bangkay ang nasa lansangan. Gisingin ang natutulog ninyong mga konsensya. Kaluhod ang ina sa malamig na semento ng kalsada. Ang anak niyang pauwi galing trabaho,